malakas. Yung malakas sa pagpupuri. Amen. Mga kapatid, yung ating pagod ay dito natin ibubuho sa gabing ito. Sa pagpupuri sa Panginoon. So, handa na po bang lahat na makinig? Okay, ang lahat po na may dalang Biblia, buksan po natin ang ating mga banal na aklat. Our gospel reading for tonight is taken from Romans 12, 1 to 2. Ayan. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang sa mga sumusunod. Handa na po bang lahat? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what's God's will. Is His good, pleasing, and perfect will. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa ating pong mabuting balita, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Sisters and brothers, ang salita ng Diyos. Purihin na malakas ang Diyos na buhay muli. Hallelujah! Hallelujah! Upo mga kapatid at pwede na tayong magpahinga. Magpahinga tayo habang nakikinig. Nakasama si El Shaddai. Amen. So brothers and sisters, kung mapapansin niyo po, itong pagbasang ito, this gospel reading is always being used. Madalas kong gamitin to, madalas gamitin to ni Brother Ron. But tonight, I have chosen this Bible verse because it's very much relevant for all of us bilang service volunteer worker. And this is an introduction to this upcoming service volunteer worker, mga kapatid. Kaya tayo naka-attend ngayon at sa ating SBW formation sa Friday, somehow you would be able to connect the topic. Kaya nga sabi ko si Sir Cathy, magandang maka-attend ang mga SBW ngayon para magkakaroon ng continuation yung ating gagawin sa Friday because of time limitation. Okay, mga kapatid. Our topic for tonight is knowing God's will. Lagi natin naririnig po, di po ba? Lagi natin ginagamit, God willing, loobin ng Panginoon. Ang masakit po, mga kapatid, no? Marami sa atin at kahit dito sa bansang ito. Minsan honestly, minsan naiirita ako pag ginagamitan ako ng mga kapatid nating taga rito ng insyaallah. Pag sinabi kong, pwede bang isubmit mo itong report na ito? Insyaallah. So ngayon, nagiging excuse yung word na iyon para kung hindi man maisubmit, ay hindi kalooban ng Diyos eh. Di po ba? Kahit sa atin, mga Kristiyano, kahit naglilingkod na, okay? Stone is stone from heaven, whoever gets hit, wag kayong masungit. Wag magagalit. Okay? Dahil bilang lingkod, mga brothers and sisters, we have to be equipped. Amen? And sa lahat na nanonood ngayon, maaring tayo po ay makaka-relate sa ating topic sa gabing ito. Sa totoo lamang, gaya na sabi ko kanina, maraming Kristiyano, Katoliko, ang laging binabanggit itong kalooban ng Diyos. At kapag meron silang hindi nakamit, may nangyaring hindi maganda, minsan nasasabihin, maaring yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na tayo maghirap? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay
masadsad sa kasalanan, na tayo'y mapahamak? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay may magandang pinili, ngunit yung ating magandang pinili ay hindi nakamit dahil may mali tayong kapamaraanan? Ang kalooban ng Diyos sa atin, laging ina-emphasize namin to ni Brother Ron, ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Mag-enjoy sa buhay dito pa lang sa lupa kasama si El Shaddai. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan may exemption po dyan sa will ng Panginoon. Kung inyong babasahin ang mga buhay ng mga santo, meron po akong talambuhay ng mga santo, no? Diba, dalawa akong libro. At pag binabasa ko yan, laging madalas mabanggit doon ang will ni Lord. God's will for all those saints. Anong kalooban ng Panginoon sa mga naging apostoles? Binanggit ni Brother Ron last week. Ang apostoles ay hindi kagaya ng disipulo. No? Ang apostoles ay ano? Ito mismo ang alagad ni Kristo. Na dahil sa mga apostoles ay ano? Nagkaroon sila ng disipulo, followers, si Kristo, through them. Ano ang naging kalooban ng Diyos para sa kanila? To be a martyr for what? Propagation of our faith for the sake of our Lord Jesus Christ. Sa ating buhay sa ngayon, mga kapatid, because of Jesus Christ, ayan no, offering of His life, sa ngayon, kukunti na ang nagiging martyr, di ba? Ang martyr ngayon, naririnig natin sa loob ng tahanan. Kapag inaabuso ang asawa, sabi niya, ay maaring ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Kasi nagpapakamartir. Pero mali, di po ba? Yung kalooban ng Diyos na yon ay itinalaga niya sa atin, sa lahat ng mga tao noong pang-una, para sa ating ikabubuti at hindi ikapapahamak. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos. So, gaya na sinasabi ko mga kapatid, ito madalas ko laging sineshare, no? Mayroon tayong mga choices sa buhay. Di po ba? And with our choices, we make decisions. And with that decisions, mga kapatid, we create our future. Sa mga desisyon na yan, kaya tayo naandito, naglilingkod, nakikinig ng salita ng Diyos because of those choices. Nang tayo ay nakaranas ng pagsubok, may umakay sa atin sa gawain ng Panginoon, mas pinili natin na ilapit ang sarili sa Diyos kaysa magmukmok at makiayon sa takbo ng mundong ito na akapin ang problema hanggang sa mamatay, punong-puno ng problema. Mas pinili natin ang lumapit sa Diyos, isuko ang problema at hanggang ngayon nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Brother Mike, bitter or better choice? Anong sabi natin? Better choices. Amen. Sa Bisaya, parehas lang yun. No? I want a bitter choice. Okay? Si Brother Mike, bibiro dyan. So, we make always better choice. Si Martha at si Maria, di po ba, anong sabi ni Kristo? Maria, choose the better one. Mas pinili niya ang mas mainam. Kasi bakit? Ano nangyari doon? Si Martha ay naglilingkod. Pero tama ang ginagawa ni Martha, kailangan may maglingkod. Pero sa kanyang paglilingkod, she complained. And she looked at her sister, Lord, don't you care? Bakit ako pinababayaan ng kapatid ko? Parang sinasabi niya, Lord, utusan mo naman ang kapatid ko na ako'y tulungan sa kusina. Ano sabi ni Kristo? Martha, Martha, why you are so worried? Anong level ka? 1, 2, or 3? So, nung panahon yon, si Martha level 2. There was a lingering worry in her mind. Nagkaroon na siya ng anxiety. Then eventually, ano nangyari? Yung kanyang paglilingkod, eventually, sa halip na maging biyaya sa kanya, nasermonan siya ni Kristo. Mas pinili ng kapatid mo ang mas mainam. Kasi bakit? Naandoon siya, kasama siya, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya you have chosen the better one dahil nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Our experiences. Naniniwala kayo? Ang lahat ng mga choices natin, decision natin,
Ito ang mga kapatid ang nagpapalago ng ating karanasan sa buhay. Ano ba yung experience ang sinabi ko ng araw? Nung ako nag-talk, experience, nung akin tinignan yung etymology, yung root word, it is all about what? To put to test. Ipaisailalim ka saan? Sa pagsubok. Yung pala yung ibig sabihin ng experience. No? To put to test. So ngayon, kung ang experience natin ay ang paglilingkod sa Diyos, diyan makakaranasan ng pagsubok sa paglilingkod, di po ba? At habang tayo naglilingkod, at habang tayo tinetest ng Panginoon, then we eventually improve our spirituality at mamamalaya natin, mga kapatid, habang tayo naglilingkod, habang tumatagal, yung mga choices natin sa buhay, nagiging mabuti, nagiging mainam, umaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And it defines, sabi nito, defines who we are. With our choices and decision, it defines who we are. Kung sino tayo. Di po ba? Kapag nakita ka ng iyong mahal sa buhay, di ba? Sabi ko dati, si brother ang sineshare din yan. Pumunta ka sa Qatar, nakapag-bakasyon ka after 2 years. Nung ikay nasa Pilipinas, naku, Diyos ko, iniiwasan ng mga kapitbahay. Kasi bakit? Ay lahat na lang ng sakit ng ulo, binigay natin. Ngayon, after 2 years, ay nag-El Shaddai. Pag uwi, kakain na. Saglit, mga kapatid, tayo'y manalangin. Wow! Bless the food. Naranasan ko po yan. Ako'y nagbakasyon, yung mga kapatid ko, kakain na kami. Sabi ko, let us bless the food. No? Ang haba ng panalangin ko kasi ang init ko nung araw, nung 90s. Ang mga kapatid ko, Amen. Amen. Amen na lang, Amen. Di pa natapos yung aking panalangin. So, sabi ng kapatid ko, si Utol Marian, yung napunta rito, praise the Lord. Ang ganda ng panalangin mo, Utol. So, napansin niya ang pagbabago. Di po ba? Why? We made a better choice. We made a decision that we will follow Christ. Because as we follow Christ, nakikita natin, nararanasan natin, may nagbabago sa buhay. Amen! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, ito, mapagbasa si Brother Eric. According to the study from Harvard Business Review in December 2023, base sa study po to, various sources to, there are around 33,000 to 35,000 decisions we make each day. 33,000 to 35,000 decisions daw, ha? And out of that 33,000 to 35,000, okay, meron tayong around 100 to 200 conscious decisions. So, ibig sabihin, mga kapatid, more than 95% sa buhay natin, our decisions are subconscious. Ano ibig sabihin ng subconscious? Hindi ka conscious. Under the consciousness. Minsan, wala tayong kamalayan, nagdesisyon tayo ng ganon. Kaya ang sabi ko dati, we have to be careful of what we think, what we say, what we choose. Di ba? Follow up to Kasi bakit? Lahat ng iisipin natin, lahat ng sasabihin natin, lahat ng pipiliin natin, kapag yay ginawa natin, that is because of what? Your experience, values that we have acquired sa ating buhay. At pag tayo babad sa salita ng Diyos, babad tayo kay El Shaddai. At ang Espiritu Santo ay nasa atin. Sasabihin ko sa inyo, sasabihin ko sa ating lahat sa nanonood, lahat na magiging desisyon natin, lahat yan ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi sa Harvard Business Review, humans make subconscious decisions through automatic processes, such as the formation of habits and the reliance on mental shortcuts to cope with the massive amount of incoming data. Nakita nyo, parang computer? No? Incoming data, our brains receive daily.
So, ang dami natin pinaprocess. Alam niyo po ba, there are millions and millions of data we are processing every day. Isineshare ko yan sa aking training. With the millions of processing, na tayo ay ang computer, mga kapatid, hindi kayang isurpass ang isip ng tao. Because we could process multiple information one time. Ang computer ngayon, ang AI ngayon, may limitation. Diba? Information, kung anong gusto mong information, hanapin mo sa AI, ibibigay sa'yo. But if you use Google with multiple, mag-type ka doon, iba-ibang information ang hahanapin mo, they will be confused. Bakit? Yung algorithm hindi kaya ng computer, hindi kaya ng Google, hindi kaya ng mga algorithm na i-process yun. But we could do that. Kanina, habang tayo nagpe-praise and worship, I could see that with Brother Ron. Ha? Nakikita niya rito yung mga dapat gawin, no? Ha? Bibigyan ng instruction. See, that is the intelligence that God is giving us. Amen. We could process that, no? Multiple. Habang ikay nakikipag-usap dito, iniisip mo na agad anong gagawin dito. Diba? Habang tayo ay may ginagawa sa trabaho, nag-iisip tayo ng problema, di po ba minsan? Yung mga warrior, no? Habang nagtatype, no? Papadala ko dito. I-message ko ito. Di po ba ganun tayo? So, ganyan ang ating brain. God has designed us with that kind of processing. So, walang makakatalo dyan. Kasi bakit? Sa lahat ng design, walang makakahigit sa design ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, ang sabi rito, these decisions are influenced by past experiences, emotional associations, social conditioning, and pre-existing brain patterns which are stored, embedded in our memory. Di ba yung may mga taong kaya nagugulit yung iba? Yung may mga bad experiences, kagaya ng inyong lingkod. Yung mga past experiences na hindi magaganda. The moment na yung past experiences na sinuko mo sa Panginoon, sasabihin ko sa inyo, i-erase ni Lord yun. Di ba, ang sabi ng Panginoon, halika, magtuusan tayo. Magtuusan tayo. Ano ba ang nais mo sa buhay? Lahat ng batik mo, nilinis ko na. Ang sino lang ang nagre-retain nun sa atin? Tayo lang eh. Pero si Lord nilinis na raw. Wala nang blot ng kasalanan sa atin, pero we are still lingering with those thoughts about our past sins. Pero the moment na si Kristo ay pinalaya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagdalo natin ng mga CLSS, spiritual formation, at sa pamamagitan ng pagdalo sa Santa Misa at pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo, sasabihin ko sa inyo, babaguhin ka araw-araw. Ang sabi doon, binabago mo ako araw-araw. Di ba? It's a process. Ang pagbabago is a process, hindi po one time yan. Yung mga nagbabago ng biglaan, tandaan nyo, balang araw magse-celebrate uli iyon. Halimbawa, after 60 days, no, nagtagumpay. Pare, ay 60 days na akong hindi nainom. Abay, ayos siyang pare. Ay, let's celebrate. Kasi bakit? Yung mga ganong pagbabago na hindi kasama si Kristo, superficial lang yon. Pero ang pagbabagong nais ng Diyos sa atin, hindi superficial. It is everlasting. Amen. Purihin ang Panginoon. No? Purihin ang Diyos. Ito napaka-importante ayon sa pag-aaral. While conscious thought can influence these decisions, subconscious brain activity and patterns often set up or determine a choice before we are even aware of it. Nakita nyo, ganyan na subconscious. Kaya minsan, meron tayong decision, eventually, pinagsisihan natin, ay, bakit ko nasabi yun? Ay, bakit ko nagawa yun? Kasi bakit? Ang decision, subconscious. Paggising sa umaga, di po ba? Anong choices ang ginagawa natin? Magdadasal ba ako o hindi? Papasok ba ako o hindi? Kaga ngayon, hindi ako pumasok. Work from home ako ngayong araw. Kasi, wala. Yung tiyan ko, lagi nagluloko eh.
So I told my wife, okay, I made the decision, hindi ako papasok, but work from home. So decision yun eh. So lahat ng decision natin, mga kapatid, madalas subconscious. Kaya yung subconscious na yan, importante mga kapatid, kapag tayo ay naka-align kay Kristo. Ito, mga leaders, ama't ina ng tahanan, ang sabi pa doon, about experience and responsibility, as a person's responsibilities increases, so that's the number of choices they face. Kaya mga leader dito sa gawain, ipagdasal natin. No? Ipagdasal. Kasi bakit? Natindi ang responsibility eh. Hindi lang naman dito ang responsibility natin, di po ba? Sa Pilipinas, may responsibility. Kailangan ng remittance. May nagkakasakit doon. Kailangan ikaw pa ang tatawag. Kasi bakit? Ay, ikaw na may preacher. Ay, tawagan mo naman. Kasi brother Ron, di po ba? Tayo ang inaasahan minsan eh. So, sa mga ganong nangyayari sa buhay, what could be the better choice? Kung anong natutunan natin sa gawain. Kung anong ninanais si Kristo sa atin. Di po ba? Anong sasabihin natin? Huwag kang mag-alala. Anong level ka ng worry? Level 3 na. Dadaanin natin yan sa dasal para level 1 na lang. Okay? So, mga ganun eh. So, mga kapatid, napaka-importante ng choices, ng decisions sa buhay. Ngayon, tayo ay tinuturuan mga kapatid bilang Kristiyano to have a wise and godly choices. So ngayon, how to have that wise and godly choices? First, no? Anong topic natin? Knowing God's will. First is what, mga kapatid? Huwag na ako nang patatagalin. We have to understand His purpose in our life. Dapat alam na alam natin ang purpose natin sa buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ba yung purpose natin? According to the Catholic Church, our purpose should be aligned with what God intended for Christ. To know, to serve, and to love God. Dapat doon naka-align ang purpose natin. To know God through Jesus Christ. According to Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, ano pag sinabing all these things, kasama ng kayamanan sa mundo, kasama na ang gusto mong plano sa buhay, kasama ang pinagdarasal mo, kasama ang mahal mo sa buhay, kasama ang kagalingan mo, kasama ang paglago mo sa gawain, kasama yon in all these things. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Okay? Second is to serve God for all His wondrous gifts, wonderful gifts that He's given us. Kapag tayo ay naglingkod, paparanas sa atin ng Diyos kung gaano siya kabuti sa atin. Through what? Through those charism. Ano yung charism? Spiritual gifts, mga kapatid. Pag tayo binigyan ng spiritual gifts ni Lord, gamitin natin sa gawain. Pag binigyan tayo ng spiritual gifts of what? Interpreting situation, gamitin mo yun. Pag binigyan tayo ng gifts of preaching, gaya namin ni Brother Ron, tsaka managahay dito si Brother Job, gamitin. Di po ba? But in the first place, bago natin yon na-discern sa ating buhay, yung discernment na yan, aking i-share sa Friday. Bago natin yan ma-discern, bago natin yan malaman sa ating buhay, it took time, di po ba? Kasi bakit? Kailangan muna ng acceptance sa sarili. Yun muna yun eh. Kailangan mo nang i-accept talaga na si Lord talaga tinatawag ako. No? Si Sister Sok, gusto niyo ba talaga ng secretary-treasurer? Ayaw. But do you have a choice? Kasi bakit? Binigyan ka ni Lord ng regalo bilang secretary-treasurer, palalabiin ka ng Diyos gaya ng ginawa niya kay Sister Carmela. At ang ipagdasal mo lang, Lord, bigyan mo ko ng anointing na ginawa na ibinigay mo kay Sister Carmela. Okay? May anointing ng boldness. Ang tawag doon, fortitude. Sister Carmela, ang lakas ng loob. No? Di ba? Sinasabi ni Father, kumakatok sa bawat pinto ng mga pare. No? Pagka sinabi ni Brother Ron, Sister Carmela, kailangan natin ng booking, ay talaga naman, humanda ka na. Lahat ng kanyang kakausapin para magkaroon ng booking, magkakaroon yan. That is a gift.
No? So mga kapatid, napaka-importante na malaman natin ang ating layunin sa buhay. Like yung sinasabi, without God, life has no purpose. Di po ba? Yan ang sinasabi ko lagi. Without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance. And life without significance is a life without God. Di ba? Kapag wala ng layunin ng buhay, no? Pag wala ang Diyos sa ating buhay, walang layunin ng buhay. Kaya nakita mo yung mga kriminal, nakita mo yung ating politicians ngayon, yung mga nanonood ngayong politicians. Kapag ang purpose lang yan ay mangurap, sa inyo, tanda natin, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Pag sinabing handog na buhay, kasi nung araw sa Roma, inihahandog ang Kristiyano, sinisilaban habang buhay. Yun po nangyayari nung araw. Kasi yung context, atin pong babasahin to at uunawain ang konteksto ng ating binabasa base sa nangyayari ng panahong yun. Hindi sa panahon natin. Yan, pinag-aaralan po natin yan. At ang sabi rito, ialin ninyo yung sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya nga merong kanta mga kapatid, no? We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our life. They are yours. We are an offering. We are an offering. Di po ba? So, we are an offering lahat sa atin. Lahat, utak natin, kamay natin, paa natin, bibig natin, lahat yan. Pag in-offer natin kay Lord, sabihin ko sa inyo, humiling na kayo. Humiling na tayo mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Okay. Second, mga kapatid, ngayon, bilang manggagawa, alam natin ang purpose natin, di po? Dahil kada dalo sa gawain, kakapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi po yan sapat. Nang malaman lang natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. But we have to know, knowing God's will for us is what? Second, ito maraming pumapalya. Kahit SBW. To fulfill His plan for us. Matupad kung plano ng Diyos sa atin. Minsan, kapag hindi nangyari yung inaasahan niya sa buhay niya na maganda, no? Hindi nakahanap ng trabaho, hindi yumaman, lahat hindi gumaling yung sasabihin agad natin, hindi yan ang plano ng Diyos. Pero hindi man natin alam talaga ang plano ng Diyos. Ang sabi sa mga pare binabanggit do, kung gusto mo raw tumawa si Lord, no? Kasi hindi siya natatawa sa joke natin, basta-basta. Kung gusto mong matawa si Lord, banggitin mo raw ang plano mo sa Kanya. Tatawa siya. Lord, ang plano ko'y ganito. No? Ako'y maglilingkod pagdating ko sa Qatar. Pag ako'y pinagpala mo ng malaki, 10,000 reals ang sahod, mag-iika po ako, Lord. Hahanapin ko ang El Shaddai doon. Ako'y maglilingkod. Sabi ni Lord, kung alam mo lang. Plano mo pa rin ang masusunod. Kadalasan, plano natin ang nasusunod, di po ba? Pero napakabuti ng Diyos. Babalik tayo sa number 1. Kung ano pa rin ang layunin ng Diyos, God will continue to hatak us, to pull us, to align us according to His purpose, according to His plan. Amen. Gusto nating mag-backslide. Nagkaroon tayo ng kasalanan, gusto natin mag-backslide. Minsan may malaking tukso na nangyari sa atin, nadala tayo sa tukso. At pag nangyari yan, aatakihin tayo ng ating kaaway. Di po ba? Pero, the moment na nangyari yon, may gagamitin ng Diyos na tao para sa atin at aakayin tayo pabalik sa Kanyang gawain.
At pagbalik natin sa gawain, again, charge to experience. Lesson learned. Lord, salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Back to your plan, not my plan. Back to your will, not my will. Back to your purpose on me, not my purpose, God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Mainit tayo ngayon. Lagi natin ginagamit ang Jeremiah 29:11. Again, context. Bago natin gamitin ang Jeremiah 29:11, alamin natin ano bang nakapaloob doon sa pagbasang yon. Context. Alam niyo po ba ang istorya bakit si Jeremias nung mga panahong yon ay nagpadala ng sulat sa mga Israelita? They are under the colonizations of Babylonian. 597 BC. Ni-research ko po. Jeremiah sent this letter to those who are in exile, who are experiencing suffering. Lahat na nagsasuffer noon, sa Babylonia, pinadalahan niya ng sulat. Ano ang sulat? Basahin natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ngayon, pag ito pinadala mo sa isang taong matindi ang kinasasablakan sa buhay, you think how it will be effective. Kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, nasa gawain, walang masyadong problema, ang sarap gamitin nitong Bible verse na ito. Kapatid, Jeremiah 29:11, for I will do the plans for you, declares the Lord. Di ba mga preacher? Pero hindi alam yung context. Bakit ginamit ni Jeremiah yung salitang yun? Because people are being persecuted. Pinapatay ang mga Babylonians, inaalipin. Kaya ipinapaunawa niya sa kanila, mga kapatid, sa panahong itong kayo dumaranas sa pagsubok, sa panahong nangangamatay ang ating kababayan, tandaan nyo, ang plano ng Diyos para sa inyo, declares the Lord, plans to prosper you. Plans not to harm you. Plans to give you hope and a future. Anong nangyari ngayon? Di po ba nakalaya sila? Ngayon ang Israel, nakita nyo? Pinagdadasal lagi natin. Nais siyang ikubkob na kabi-kabila. No? So ibig sabihin mga kapatid, kapag ang isang taong gaya natin ay dumaranas ng pagsubok, yung mga warrior dyan, bato-bato sa langit, tandaan natin, may plano talaga ang Diyos sa atin. He will not harm us. Sino nag-harm sa atin? Kaaway eh. And the more you think about your problems, the more you will be harmed by the demons. But look at the brighter side of your situation, mga kapatid. Kapag ikaw ay itinuon ang sarili sa plano ng Diyos para sa iyo, sa sinasabi niya sa Biblia, walang epekto ang atake sa iyo ng demonyo. Ang sasabihin mo lang, iba ang plano ng Diyos sa akin. Anak ako ni El Shaddai. The Spirit of the Lord is within me. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang sabi sa verse 2, ilang minuto na ba ako? Huwag kayong makaiayon sa takbo ng mundong ito, sabi ni San Pablo kanina. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Ito mag-iba na kayo at magbago ng isip. It starts from here. Mindset. Baguhin ang filosofiya sa buhay. Alam niyo ba ang philosophies? Mindset yon. Ang philosophy. Lagi ko sineshare. Philos, Sophia. Di ba? Philos means love. Sophia means wisdom. Kapag ang ating filosofiya ay laging nakapaloob sa nais ng Diyos sa ating buhay, that mindset will be changed. Dating mapurol ang isip, nagiging matalas. Dating mangmang sa salita ng Diyos, noong nakarinig ng salita ng Diyos, naging punong-puno ng karunungan. Kaya nga sa gawain ni El Shaddai, hindi tinitingnan ang title sa kumpanya.
Hindi tinitingnan ang laki na sinasahod sa kumpanya. Tinitingnan dito, laki ng pananampalatayang mo maglingkod. Hindi tinitingnan yan dito sa gawain. Ang tinitingnan dito, yung kakayanan ng tao at may karunungang magdesisyon na aayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dito, pagka pinag-fill out kayo ng biodata, may nakalaga pa yung mga position, please, hindi importante yun. Dahil kung sino po minsan ang mga matatalino sa opisina, pagdating sa paglilingkod, sila ang pumapalpak. Kasi puno na. Punong-puno na ng kaalaman. Amen. So ngayon, ano ang nais ng Diyos sa atin? Magbago ng isip upang, ang sabi ni San Pablo, mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod, at kaaya-ayang sa kanyang paningin. Ang sabi roon, naputol yung aking verse, no? Ialay ninyo yung sarili, mag-iba na kayo ng kaisipan upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. What is perfect? We cannot be perfect, mga kapatid. Kahit anong gawin natin, we cannot be perfect. Anong gawin natin, anong mang ialay natin, it cannot be perfect. But remember, it can only be perfected if Christ is in that situation na inaalay mo. Hebrew 12:2. Hebrew 12:2, tandaan nyo, Jesus Christ is the author and perfecter of our faith. Kaya pag ito'y inihayin natin na si Kristo'y kasama, na hindi dahil sa dunong natin, sa galing natin, mararamdaman niya ng tao. Dahil si Kristo ang nangunguna. Kaya kapag si Kristo ang nangunguna sa lahat ng gawain, tandaan nyo, tandaan nating lahat. Lalago yan kung anumang ginagawa natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Third, yung utos ng Diyos. Knowing God's will, and this is the third will of God. Loving God and loving our neighbor. Napakahirap. Napakahirap gawin. Pero mga kapatid, ang sabi sa Matthew 22:37-39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ito ang pinakamalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Loving neighbor, first, we have to love ourselves. Kapag sinabi mong mahalin mo yung sarili, hindi yun yung makamundong pagmamahal. Kapag mahal mo ang sarili mo, magagawa mo nang mahalin ang iyong neighbor. Minsan, hindi natin ma-accept yun. Minsan, iba tayo ng thinking sa pagmamahal sa sarili. Kaya yung iba nagpapakamartir sa asawa, kasi bakit? Itong kalooban ng Diyos sa akin. Maging martir. No, puro bukol, puro pasa, balina ang kamay. Itong kalooban ng Diyos sa akin. Mahal ko ang aking asawa. Anong tawag doon? Sabi ng Panginoon, hangal. Hindi ng kalooban ko sa iyo. Mahalin mo ang iyong sarili. Para mamahal mo ang kapwa, ang asawa mo. Di po ba? Ina-advise sila ni Brother Mike yan? Di po ba? So ngayon, ang sabi ng ating Catholic Church, no? Catechism of the Catholic Church, sa 28:22, this utos, law, commandment of God, Jesus Christ, this expresses the will of God. Wala nang iba pang will ang Panginoon, kundi nakapaloob dito sa love your God with all your heart, with all your might, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Lahat nakapaloob ang kalooban ng Diyos dyan. According sa Catechism of the Catholic Church. And alam nyo, pinagkunan niya ng Catechism of the Catholic Church, that is the Lord's Prayer. Napaka-powerful na prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is. Kapag sinabi ng thy will be done on earth as it is in heaven, ang nais si Kristo, magkaisa. Yung ano ang nasa kalangitan at nasa kalupaan. Nangyayari ba ngayon?
Hindi, pero naniniwala tayo. Ang Diyos never yan nabigo. Never yan nabigo. Kaya, stay tuned lang tayo sa salita ng Diyos. Lagi lamang tayong magpasakop sa Kanya. Amen? So tayo po tayong lahat, mga kapatid. Brothers and sisters, before we leave this place, let's have a reflection. No? Sa ating narinig, what we have heard from this Word of God, according to the will of God for all of us, once we reach home, let us ask ourselves, self-introspection. Napaka-importante ng self-introspection and self-awareness sa buhay. Dapat aware tayo sa sarili natin. We have to be sensitive with the promptings of the Holy Spirit. If we are not sensitive with that, we can be easily attacked by our enemies. Ang enemies, hindi lang yung hindi nakikita at meron din tayong nakikitang enemies. Amen. So ngayon mga kapatid, sa buhay po ba natin ngayon? Itong reflection natin, nakakasunod po ba tayo sa kalooban ng Diyos? Yung sa purpose ng Panginoon, sa plano ng Diyos, at doon sa dalawang utos ng Diyos. Kung hindi pa, paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? In our simple way, simple action. Ngayon, nangyayari na po ba sa ating buhay ngayon ang layunin ng Diyos para sa atin? Or, kung ano yung plano lang natin, superficially ang nakikita natin ngayon na nangyayari sa atin. Pero minsan, yung hindi plano natin ang nangyayari sa atin, paano po ba natin pinagninilayan? Paano na magaganap yung layunin ng Diyos sa ating buhay? Magandang buhay, kasama ang mahal sa buhay, magandang trabaho. Lahat yan, kalooban ng Diyos sa atin eh. Pero kung hindi nagaganap ang mga iyan sa buhay natin ngayon, paano natin ngayon malalaman? Ano ang gagawin natin? Anong actions natin? Tayo lang po makakasagot niyan. But, with God in us, with God with us, with God by our side, naniniwala ko, walang mahirap na hindi natin magagawa kung si Lord ay kasama natin. So, brothers and sisters, ating ilagak lagi ang sarili natin sa Diyos kapag tayo ay may mga problema. Don't try to think of those problems. Pumunta tayo sa Adoration Chapel. At tandaan po natin, the moment we receive the body and blood of Christ, that is already a manifestation and that indication if you receive Him, that He is in you. Kapag ka ang pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo, mga kapatid, ay masyadong mababaw, tandaan natin, nagkakasala tayo. Napakapalad nating Katoliko, tinatanggap natin ang kanyang salita through hearing the Word of God. Tinatanggap natin siya mismo through the body and blood of Christ. Wala na tayong pwede pang maging excuses to grow our faith. Ang kailangan na lang natin, we need to have a wise and godly choices sa buhay. Amen. Taas po natin ating mga prayer requests, yung may mga dalang prayer requests ngayon. And let's give Him thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Taas natin ang mga prayer requests. His Son, let us give thanks with a grateful heart. Oh, we give you thanks to the Holy One. Oh, we give you thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let's all say it. We say, I am strong. Thank you, Lord.
Poor say, I am rich. I am rich. The Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I am rich. The Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Panginoong Diyos, Ama makapangyarihan, buong puso ka naming pinapasalamatan, dakilang Ama, sa iyong presensya, sa iyong biyaya sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa mabuting balitang ating ipinahayag, Panginoon, at nawa ito ay tumimo sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso't kalooban, lumago sa aming mga buhay, Panginoon, at ito'y naway maging aming kalasag sa pag-atake ng kaaway ayon sa kalooban mo sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatid kong ito na patuloy na nagsisikap makasunod sa iyong kalooban. Pagpalaan niyo po ang kanilang mga buhay, mga mahal sa buhay, ang lahat ng kanilang mga hanap buhay, lahat ng kanilang ninanais, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, mangyari nawa sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, wala kaming maibabalik sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, through the power of the Holy Spirit, kundi ang mataas sa papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, salamat, Panginoon. Amen. Okay. Mag-share. Upo po tayo lahat. Ating pinagnilayan, mga kapatid, knowing God's will, naniniwala ako marami rito ang na-answered prayer. No? Pagdating sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, na minsan, mga kapatid, yung kalooban ng Diyos na yon ay hindi ito ang kalooban natin, but eventually, through prayers, supplications, nalaman natin, Lord, ito palang kalooban mo sa akin. At magaan nating tinanggap, di po ba? Then ngayon, dahil sa kalooban ng Diyos na nangyari sa atin, ngayon, iniaalay na natin ang ating mga planuhin kung anong purpose ni Lord sa ating buhay according to that answered prayer na kalooban ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, it is your time to shine. Be a witness to God's plan for you, God's purpose for all of us, through witnessing. So ngayon, kung sino man po ang nais with boldness, with fortitude, ang aking minamahal na brother, isang lingkod ng Panginoon sa Dubai chapter, Brother Reggie Landicho. Purihin ang Panginoon. Muli po, pagpalang gabi po sa inyong lahat at lubos-lubos ang aking kagalakan. Dahil for the first time, naka-attend ako dito sa Qatar. Amen. Praise the Lord. At kitang-kita ko yung pagmamalasakitan nyo sa isa't isa at syempre kitang-kita ko yung dedication nyo sa ating banal na gawain. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, may share ko sa inyo. Actually, marami akong karanasan. Pero there's one thing that makes an impact na sasabihin ko that aligns sa atin na pag-aralan. One time, nagkaroon kami ng, ako po noon ay hindi pa isang mangangaral, sharer of God. At one time, mayroon po kaming Thursday na pag-aaral with Brother Gerald. At ako po noon, wala pa sa aking puso ang, yung aking devotion na fully ibigay yung aking sarili. Maraming mga preacher po nagdaan. Siguro kilala nyo si Brother Rod Banyares, Brother Charles, Brother Boy Velarde. Lahat yun po ay hinihimok ako kasama ang ibang mga council sa UAE. But yung aking sarili, ayaw na ayaw ko. Para akong si Jonah na pinapupunta ako doon, sa ibang lugar naman ako pupunta. Ganon ang aking po nararanasan. Pero one time, sa aming pag-aaral na yon, one Thursday, so binigyan nila ako ng pagkakataong mag-share
Ano ba yung nasa sa loob ko? Sabi ko sa kanila, Brad, may 3 bagay ako kung bakit hindi ko maibigay yung aking sarili ng lubos-lubos. Kung ako'y inaakay niyo na magbigay, mag-preach, sabi ko, ito yung 3 bagay na I was so worried. I was so anxious. No? So, sabi ko sa kanila, ano yung isang bagay na yun? Sabi ko, number 1, natatakot ako. Fear. Kasi natatakot ako na baka sa aking pagsasalita, pagbibigay ng message, magkamali ako ng sasabihin at baka tisod ako ng tao. At sila naman ay mawala doon sa gawain o masakta na kanilang damdamin dahil mali yung aking nabanggit na mga salita. Fear. Pangalawang bagay, sabi ko sa kanila, ang pangalawa po, yung aking family. Kasi iniisip ko noon, baka pagka ako'y nag-i-start na mag-preach, mawala na ako ng oras sa aking family. Ganun ba yun, Tol? Hindi naman. Mas lalo, ito pa yung nakakatuwa, mas lalo nga ako mas maraming oras sa family. At siyempre, sa aking pag-preach, sila ay kasakasama ko. Amen! Huh? Pero, pangatlong bagay, sabi ko sa kanila, is yung aking mga nakaraan. Pangatlong F, flaws. Speaking of nakaraan, hindi ko nababanggitin dahil kulang ang oras natin. No? Sa aking nakaraan, my dear brothers and sisters, I can call myself at the time na black sheep ng family. No, pero, isang bagay siguro yung maganda dun sa, I was called as a black sheep of the family, pero kasi yung family, sila yung nagdala sa akin. Taking me away from that black condition of my life to the light. Yung aking mga kapatid na hindi nag-give up sa akin. So, mabalik ako doon sa aking kwento. Binanggit ko yung sa mga kapwa na mga preachers sa UAE. Ito po yung dahilan. But you know, there was a revelation from God. There was a guidance from God that has happened. From that night itself, the same topics na binigay ni Brother Gerald sa amin on that moment. Hindi kami nag-usap ni Brother Gerald. Walang indication na ako'y mag-share during that night. On that same night, kung paano ko binanggit yung sequence, fear, family, flaws in my life, ganun din niya binanggit yung 3 bagay na yon na ituturo niya sa amin. And at that moment, my dear brothers and sisters, sabi ko, Lord, this is your guidance. This is the Holy Spirit. This is the Holy Spirit talking to me. And this was the great conviction na na-receive ko sa Panginoon. At siguro yun yung may babanggit ko na from that moment that I said yes to the Lord, you know, sa company ko po, one last thing, 12 years na ako sa aking company. And for many, many years na ako yung nagtatrabaho sa aking kumpanya, I was always asking for prayers of promotion. Dumaan ang iba't iba kong mga amo, hindi ako na-promote. But I was performing well. I was doing well. I was the guy that they sent to many, many places all over the world, if I may say that, na para magbigay ng training. Pero, hindi nila ako ma-promote. But, you know, God is good. When I said yes, Lord, I will be proclaiming your goodness. I will be practicing your goodwill, your plan for my life. From that moment, in just a few months, bago kami magbakasyon noon, nung nag-birthday po si Inay, in just a few months, sabi ng amo ko, lumabas na ang papel mo. Promoted ka na. Amen. So, try to imagine the impact na ganun pala. Katulad ng ating nabanggit na pag-aralan kanina. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yun po, my dear brothers and sisters, ang aking ma-share sa inyo, seek first
the kingdom of God, whatever prayer requests that you may have, whatever wishes that you have for yourself and for your family, most importantly, it will be added unto you. But you have to seek first and His righteousness. Amen. Yun lang po aking masishare. God bless you all po. Thank you. God bless you. Yan. Amen. Basta ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako hindi mo at nagadaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, walang nagmamahal sa atin ng lubos-lubos kundi si Kristo. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Sa akin, tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord, for your love. Nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Hallelujah! Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you all, brothers and sisters, and be a blessing to other people. Amen. Have a good night, everyone.